Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Ako'y iyong hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Ako'y iyong hinagkan. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, buhay na may katiyakan, buhay na walang hanggan, sa'yo lamang natatagpuan. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Morning, Jesus. Hallelujah. Amen. Yung ating pagpapatuloy ng way of the cross, mga kapatid, Pero bago yan, tayo muna ay magdasal. Hallelujah. Hallelujah. Lord, lahat ng papuri sa iyo po lamang. Salamat po again sa maagang paggising, maayos ang pakiramdam. Salamat po, Lord, sa kalusugan naming lahat. At salamat din po sa pagkain sa aming lamesa. Salamat din po sa bubong na aming tinitiran. Ang mga pagkain sa inyo rin po
nagmumula sa araw at ulan, tumutubo ang aming pagkain. Salamat din po, Lord, sa pagkakataon na kami instrument para sa paghahayag ng iyong mabuting balita. Ang karunungan, kaalaman, sa inyo po nagmumula, mga karanasan na nagbibigay kalakasan dahil sa bagong buhay na aming tinatamasa. Ito pong, again, buong araw, buong linggo ng Holy Week, yung pong reflection, remembering what you have done for all of us, ay aming magunita at maalaala na napakaraming bagay na binago sa aming buhay at ito'y nagagamit maging patotoo sa lahat ng mga makakasalamuha namin sa buhay. Manguna po kayo sa amin, dalawa ni Minister Otan, sa pagpapatuloy ng Way of the Cross, scripturally. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Ayan yung ating nababasa mo ba, Minister Opo. Otan? Titus, verse of the week, Titus 2:14, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Amen. Pakiulit nga. Napakayaman pala ng talatang iyan. Ulit. Who gave himself Si for Jesus us, yan. that he might redeem us Para tayo magkaroon ng kaligtasan. from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Ayan. Tayo ay niligtas, pinatawad, nilinis, binago sa kadiliman na pamumuhay. Ngayon na tayo nasa liwanag. Ngayon naman ay tayo special kay Lord. Amen. Pero meron dong isa pala na minsan nakakaligtaan, yung zealous. Saan yan, Tan? Sa Titus 2:14. Zealous. For good works. Ayan. Ano ba another word sa zealous, Minister Ernie? Masigasig. Sige. Enthusiastic. So, sa paggawa ng mabuti. Nakalooban ng Diyos. Amen. Ayan. Meron ka bang pinaka-lately na maaalala mong kabutihan na nagawa mo para kay Lord, para sa kapwa mo? Meron ka bang pinaka-latest? Kayo, mga kapatid. Yung pinaka-latest, yun nga kay sister wife na laging meron nagpapapray na ipag-pray, yung mga kaibigan niya, yung mga nakakasalamuha, yung sa mga prayer meeting. Okay. Oo nga. Minsan Minsan, minsan, pag may magpapapray, minsan, sige, pag-pray natin, minsan nakakalimutan, kailangan So, gawin kaagad oo nga, zealous, sa pagpe-pray sa mga, ang dami nga, Oo. Kayo, mga kapatid, ano ba yung yung bang masigasig na, parang bang ang ibig sabihin, naghahanap, Parang ganon. Pwede bang masabi naghahanap ka kung ano, Pwede bang sabihin yun na tayong mga nakilo naghahanap ng magagawang mabuti sa mga kapwa, Oo naman, Oo. Minister Rotan, yung ating lesson nga pala yesterday, yung garden at Gethsemane, yung sumunod doon, yan mga kapatid? Kalimutan nyo? Oo, yung betrayal. Oo. Tapos ngayon, ang pag-uusapan naman natin yung third and fourth, yung trial sa Sanhedrin, tsaka denial. Denial kay Jesus, Hallelujah. Sister Ria, maraming na-share kahapon tuwing mahal na araw.
Opo. Ikaw ba, Minister Otan? Yung Tuwing mahal na araw, ano ba yung... Nung araw, Oo. siyempre, by God's grace, tayong, alam mo, hindi naman may pagmamalaki rin, ano, pero hindi do sa sense na medyo matangos ang ilong, ano, ha? Yun. Nung araw, Pastor, nung nandun ako sa Bulacan sa lola ko, pag tuwing dadating yung mahal na araw, hirap na hirap ako. Bakit kamo? Kasi pag mahal na araw doon sa lola ko, meron siyang pabasa. Hindi kang makakatulog. Tapos yung buong mga pamilya magpupunta sa bahay. Hindi basta yung basa lang na doon sa amin, doon sa lola kong kinalakihan ko, merong speaker sa bubong. Tapos doon sa speaker sa bubong, tsaka sila magbabasa. Kaya hindi ka makakatulog pag dumating na yung mahal na araw. Talagang yung stress ka na kasi gusto mo matulog dahil siyempre 2 kwarto lang. Gusto mo matulog, bago ka makatulog may mga bisita, siyempre pauunahin mo na muna. Kaya pag dumadating yung dati, medyo hirap na hirap ako. Tsaka yung naalala ko yung palaspas, Pastor. Yung palaspas, doon sa amin, lagi nakalagay doon sa may bintana, sa may pintuan. Tinatanong ko lola ko, bakit may gano'n? Ang sinasagot na sa akin, pantaboy daw ng masama espiritu. Kaya pag dumadating yung medyo Ako, yung sinabi mong pabasa, Apo. kasama ako ni Loseng sa mga pabasa. Apo. Mga kapatid, what do you say about pabasa? Do you have anything against it? Or how does it affect you as Christians? So, okay, Minister Otan, hindi siya nakakatulog dahil kasi maingay, so on and so forth, halimbawa, Nold, ikaw, ako kasama ako sa pabasa ng Loseng. Nagse-serve sa nagbabasa. Hindi, sabi ko, ano ba yung damdamin mo sa pabasa? Sabi ni Otan, nung bata siya, parang istorbo dahil hindi ka nakakatulog. Di ba? Ako naman, kasama ako doon sa pabasa ng Loseng. Opo. Yung mami ng mami. Mami Ligaya. Hindi lang isa ang sinasamahan ko lagi tuwing mahal na araw. Alam mo kung bakit? Bakit po? Gusto kong kumain ng kumain. Masarap ang mga pagkain. Hindi, totoo yun. Oo, may handaan lagi Naabot ko pa yung kay Loseng, parang nung panahon na yon, pag dumadating yung mahal na araw, nung nandito na tayo, pinapahatid ng mami doon sa pinupunta niya. Yun parang naging tradisyon na niya pag tuwing pabasa talaga. Panata Oo. tradisyon. Oo. Natanong niyo na ba, ito ba'y naglalayo sa tao sa Diyos? Siguro yung mga pananaw ng bawat isa, iba't iba. Pero habang halimbawa, ngayon, kay Lord na tayo, ano ba ang damdamin mo sa ganun? So, maaring iba't iba tayo. Na-share ko lang yung mga karanasan natin. Ikaw, istorbo, parang gano'n. Maingay. Sa iba naman, panata, tradisyon. Katulad nung nasabi ko, kasi kaya ako nasabi yon, meron din akong karanasan tuwing Holy Week. Yun namang mga nagpipinitensya. Siyempre, yung kaugalian, minsan kasi, yung the reason behind or the motivation, o salit-salin sabi, interpretation,
Ako rin naman, yung sabi mong yung palaspas, Opo. sa bahay natin, di ba, nilalagay din sa may bintana hanggang sa 1 taon na uli na Nandun lang. andun lang. Ano. Kasi yung pangyayari ngayon, nagbubukas tayo ng Bible, yung ano yun sa triumphant entry. Opo. Kasi ang sabi doon, Hosanna, save us now, save us now. So maaari nga sa mga salit-saling pagtuturo, sabi ng mga kinaugalian matanda, kasi yung parang yung palm, yung ano doon yung palaspas, parang Hosanna, Hosanna, save us now. So marahil yun ang naging parang gustong makitang picture para yung mga tao maalala na iligtas sila. Kaya sa pagtuturo, narinig. Kaya yung mga lola natin, nilalagay doon para itaboy ang masamang espiritu. So, pero pag tinignan mo nga, yung intention, for me as we grow, ako to. So, yun yung nakita namin na parang sa amin namang paniniwala, wala naman talagang pupuntang masamang espiritu. Ikaw naniniwala ka, di ba? Opo. Kasi yun. ano yung mga mas Kaya lang, sinasabi na siyempre, matatanda. ano ba masasabi niya? Superstitions? O so ano ba ang tawag dyan? O mga omen, so on and so forth. Pero ngayon, nasasabi ko lang na kasi doon sa triumphant entry, merong nag-welcome na palaspas Save us now, save us now. So, marahil sa pag-interpret, pagpapaliwanag, gustong maisalarawan para madaling maintindihan ng mga tao. So, ngayon naman, as we go along sa Holy Week, yun, parang yun ang aking karanasan. Thank you, Lord, that ngayon, tapos nabuksan natin yung Bible na Gawa 4:12, natatandaan mo ba yon? Sa silong ng langit, walang ibang pangalan sa ibinigay. ikaliligtas ng sinuman. So ngayon, naintindihan Acts natin. 4:12. Acts 4:12, oo. Hindi. Acts 4:12 ba? Oo, tama. Oo. Di ba? Parang pagbukas mo ngayon, so tatawag ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, di ba? Pero siyempre, kailangan kilala mo si Hesukristo. Dito kasi sa Sanhedrin, yung babasahin natin mamaya sa, saan ba yan? Yung sa'yo, sa denial, sa akin, yung trial. Parang hindi kinikilala si Jesus na the Messiah dahil sa kadahilanan na sila ang mga teachers of the law, sila nakakaalam, sila in authority. So later on yun, now as the Bible, meron tayong pinag-aaralan at meron namang mga nagpapaliwanag at ating natututuhan, yun ang ating mga ibabahagi. Doon sa atin, hindi, siguro maliit ka pa, hindi mo naabutan sa pulog, Siguro nakaabot nito sila Enol kasi mga kasing edad, halos ko si Enol. Opo. Yung penitensya, ano ba ang iyong pananaw sa penitensya? Kasi doon sa amin, yung meron kasi doon sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan, yung grotto, yung Station of the Cross, parang... Grotto, yan yung Nakala ko yung grotto. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Yun pala yung mga ngayon shrine, pala yung grotto doon sa pinunta namin sa Israel. Ito pala yung mga cave. Opo. Yung pala, grotto pala tawag doon. So for so many years, at pagpunta mo doon, grotto pala yon yung mga maliliit na cave na ginawang parang shrine. Ayun, So, alam ko lang, grotto sa Novaliches nga, Sa San Jose So, del Monte. hindi naman masyadong na papaliwanag, pero hindi naman tayo talagang mga kapatid na mga nasa salita ng Diyos, karanasan na ibabahagi din sa atin. So, speaking about doon sa sinabi mong grotto? Po, yung grotto, tuwing mahal na araw, maraming pumupunta doon. Kaya kami din, nahinga nyo rin kami pumunta, yung Station of the Cross. Ayun na yung pinag-aaralan Opo. nating Way of the Cross. Opo. Pagpunta namin sa Israel, nagsimula pala yan nung
4th century na yung mga tao pumupunta na doon. Tapos yung nilakaran ni Lord, yun pala yung pinupuntahan nila na ang tawag natin ay Via Dolorosa na nakapaloob doon yung Via Crucis. Pag-aralan nyo mga kapatid, matutuwa kayo dahil nabigyan kami ng privilege na doon sa nilakaran, yun pala yung the way of the cross, the passion of Christ, yung pala yung Via Dolorosa, yung mga steps. So ito ngayon, yung sa Bible, ipinapaliwanag natin by God's grace, yung Via Dolorosa. Kaya nga nagsimula tayo Gethsemane, betrayal, Sanhedrin, denial of Peter, hanggang buong 1 linggo. So, pero kung halimbawa, by God's grace nga, maiiba ngayon yung pananaw mo na minsan, para bang na-judge mo na, para bagang meron ka ng, parang katulad nung Sanhedrin, hindi na sila tatanggap doon kasi buo na yung kanilang kaisipan na ganito si Jesus. Bagamat nakita nila yung milagro, yung mga pagbuhay ng patay, tas yung kanyang claim na siya ang Son of God, the Son of Man, minsan meron na tayong buong kaisipan, kaya minsan sarado na, parang minsan nahuhusgahan pala natin. Pero how about, kasi yung grotto, yung stones na pag pinag-aralan nyo, in-explain sa amin doon sa ito pala yung mga parang cave, ganun, tapos nilakaran. So, siyempre yung mga interpretation, explanation ng other denomination o Christian communities. Pero pagbalik mo sa Word of God, andun naman yung mga pangyayari. Kanya nga lamang yung pagsasaisip at puso at marahil sa kanilang karanasan, yun ang kanilang, yun ang nagiging bunga. Pero hindi naman naglalayo sa atin sa Diyos. Minsan, Pastor, yung yung katulad yan, yung kinalakihan ko doon sa Bulacan. Diba, minsan, yung iba, ang tawag dito, pipinitensya, tapos yung iba, nagbubuhat pa ng Kasi, noong araw, ang paliwanag sa amin noon, pag ginawa mo yon, maaalis yung kasalanan mo. Maaalis yung kasalanan mo, lahat ng kasalanan mo, malilinis. Di ba sabi ni Jesus Christ, it is finished. Tapos na yung paghihirap. Nung araw, pinaniwala ka ng ganon. Kaya every year, nagpipinitensya ka para sa isang taon, sa tingin mo, sa isang pagpapalo, sa isang paghampas, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. Di ba, sabi naman doon sa Acts 1:8, di ba? Ay sa Isaiah 1:18, di ba? Sabi doon, hingi lang ng tawad at patatawarin ng ating Panginoon. Kaso mali yung pananaw. Ang kala namin, pag nagganon, papatawad din Diyos, lahat lilinisin ng ating kasalanan. Kaya minsan mali yung ating kaisipan at unti-unti, thank you Lord, nababago ng ating Panginoon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay. Ako rin, siyempre mabilis din akong nung araw maghusga. Ito ngayon yung aking parang basa lang. Ako to, parang magkaroon kasi marahil ng tangible picture doon sa nangyari kay Jesus Christ at yun ang naging pamamaraan. So, yung intention for me ay para lang maisalarawan sa mga tao kung gaano kahirap yung dinanas, sakit, so on, so forth. So, only God can judge as I go alone. So, ngayon, sa pagpapaliwanag, di ba alam natin yung pangalawang Korinto 7 Gs?
Tsaka alam din natin yung sinabi mong si Lord na ang finish na, dinala niya na sa cross yung ating kasalanan. Yung mga handed down from generation to generation to generation na nasa isip nila yon na mapapatawad yung kanilang kasalanan. Minsan, sincero, di ba? Po. Sincero. Kasi yun ang nailahad marahil sa akin para makita ng mga tao kung tangibly yung pangyayari. Marahil para maranasan kung gaano kasakit. So, God will judge, si Lord, ngayon, siyempre, nakita ko rin yun. Siyempre, pag gusto mong basahin yung pangalawang Korinto, 7 Gs? Sige. So, ngayon, 2 Corinthians 7 verse 10. Sapagkat ang kalungkutan buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutan dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Kasi sa yung godly sorrow tsaka worldly sorrow, sabi mo nga, sa tingin ng mga tao, ikaw din, ako rin, nakita ko rin yon. Minsan sincero naman talaga yung mga tao na parang mababawasan yung kasalanan. Opo. Pero ang nakita ko doon sa atin, hindi mo nakita yon doon sa lugar natin, sa Pulog, sa Galas. Taon-taon, merong mga, kadalasan, sila rin yun. Tapos, ang nangyayari pa noon, di ba, kasama rin ako siguro doon sa mga selebrasyon. Pagkatapos noon, inuman na naman. Tapos, sila rin naman yung mga kasamang nagiinuman. So, walang that leads to salvation. Pero, sorry sila, worldly, kasi sa tingin na nababawasan yung kasalanan, yung pain and sorrow na dinanas ni Jesus Christ, parang kasali rin sila. Kanya nga lamang, yung ugali, pareho pa rin. Kasama naman ako, nakikita ko naman yun eh. So ngayon, pagka nakakakita tayo ng ganun, pag nagkaroon ng pagkakataon, kailangan kasi magkaroon ng yung repentance. Hindi, kasi merong pagsisisi sa kasalanan na worldly, bumabalik uli naman doon. Pero yung godly na pagsisisi, merong repentance na humahantong sa kaligtasan. Yun yung nakita ko na habang lumalaki ko, marahil kailangan lang nating mga Kristiyano na to explain, nagkaroon ng pagkakataon, to share to them na si Lord tinapos na lahat ng ating kasalanan. So, ang ating gagawin ay manampalataya, tanggapin siya, at ipamuhay ang kanyang salita, kalakasan ang gagaling sa Espiritu Santo. Kasi huwag tayo maging katulad sa pangyayari kay Pedro na deny. So many times sa ating pamumuhay, without you, us, knowing na nadideny din naman natin si Jesus Christ. Yung lesson doon. Pero there is always a restoration. So yun yung mga nakikita kong mga kaganapan habang lumalaki ko. Ang totoo nun, minsan, dahil din sa doctrine, nagiging harsh naman ng mga Kristiyano sa masyadong forniha na para bagang ang dating parang hindi ka na nakatungtong sa lupa o parang meron kang spiritual superiority o meron kang parang pinakabala na panlaban sa lahat ng mga doktrina na nakikita mo. Wag naman. Kasi the more we love God, the more we keep His commandments, the more He will reveal Himself to you. Yung lagi kong nababanggit na John 14:21. So tingnan nyo rin mga kapatid, ha? Kasi ang ating layunin ay maglapit ng tao sa ating Panginoon Diyos. Baka naman sa ating sobrang kaalaman o konting kaalaman na napunta sa ulo, na nagiging mapaghusga, wag naman.
At yun yung aking nakita na nagiging kaganapan sa takbuhan ng buhay ng tao. So, marami tayong karanasan sa Holy Week. Opo. Ako rin, sabi rin kasi, pagka Biyernes, patayan Diyos. Pag Linggo, buhayan Diyos. Bawal kumain ng karne. Para bang, halimbawa, nanatili sa iyo yun. So, maaalala mo yung death of Jesus Christ na yung oras na yon pagkatapos, nabuhay muli. So, pag inisip mo ngayon, siyempre, ang interpretation mo naman, Jesus is alive. Tapos may isa sasabihin sa cross, dapat wala na yung si Jesus Christ sa cross, so on and so forth. So, minsan, nagkakaroon ng mga debate, argumento. Pero, as the Lord reveals Himself to us, ang kanyang layunin lang naman, yung kanyang paghahari sa puso ng mga tao ay maunawaan at maipamuhay ng sarili, privately, publicly, at mabanaag o mag-manifest sa iyo, makikita ng mga tao, and then they will bring glory. Naalala niyo nung linggo, yung ating lesson na pati yung mga Gentiles, dahil sa Christ visitation because of our life, yung sabi ron, kung maalala nyo, ano ba yung ating lesson on Sunday? 2 Peter 2:11-12. O maski man yung hindi nananampalataya, kapag nakita yung ating behavior and ugali, na makikita yung attributes and character ni Lord, communicable, more or less, mas madali nilang, yung visitation kasi, dalawang pananaw nga dyan, yung second coming pa ng Messiah. Pero yung Christ visitation, yung mga tao na nakakita ng pagbabago mo, bagamat merong mga nagsasabi ng hindi tama, pero yung naging manner mo, attitude mo, katulad pa rin ng by God's grace ni Kristo Jesus, sila man ay magkakaroon ng Christ visitation, meaning to say, conversion that leads to holiness. So, di ba, yung pagmuni-muni mo ngayon ng Holy Week, magiging meaningful. Kung madaling maintindihan, huwag kayo maingay, tahimik kayo, nag-suffer si Lord, patay siya, pero nyo nanatili rin. Tingnan mo ngayon sa positibo na He died for you and me, and then you contemplate, and then tapos nabuhay siya. Yung meaning marahil for me, for you, will change. So, ang ating kaligtasan ay individual. So, marami tayong nakikita sa kapaligiran. God is our judge. So, share the goodness of the Lord. Gusto mo bang basahin yung lesson mo sa Ayan. Denial? Sige po. Babasahin ko po yung... Siguro mag-break muna tayo sandali. Sandali lang, O, kamusta kayo, mga kapatid? Ay, mabilis na lang tayo. Magbe-break muna tayo. Yung yung pagiging yung sa Lola Husta noon, di ba? Opo. Ang Lola Pelising masayahin. Ang Lola Husta stricto. Pero nung nabubuhay siya, wala ka pa noon eh. Opo. Oo. Hindi ko alam kung pinanganak ka na, hindi pa dahil 68 na ako 1975 po ako pinanganak. Ay, wala ka pa. Wala pa. Hindi ka pa. Tsaka doon, meron kaming takot kaming pumasok doon sa isang kwarto kasi meron doon yung may baston. Tapos papaluin ka. So, pag iniisip mo, doon sa isang kwarto na yun, San Roque ba yun? Kung naalala ko. So, oo. Tapos, siyempre, parang nananatili na, nako, lagot ka. Para bang sa isang banda, parang mapiprevent ka gumawa ng masama. Parang gano'n, So, come to think about it, Sige. Nakadulot ba ng kabutihan? O nababatikos ba ngayon? Tingnan natin kung ano yung mga nire-reveal sa atin ng Panginoon Diyos personally,
So, kung maging tahimik lang tayo, nakadulot ba yon na walang masyadong magulo? Sa'yo, pwede ba? Nakatulong naman? Nakatulong naman po. So, pero hindi ko sinasabing huwag kayong magsaya kasi buhay ang Panginoon Diyos. Pero sa akin, sa isang taon, kaya ginagawa ng mga ninuno natin yon para makapagdasal, magsama-samang pamilya, kumain sabay-sabay, tapos wala munang, ngayon sasabihin natin, walang marites. Di ba? Parang pag inisip mo nga, ang ginagawa lang, di ba, nagkukwento. Nanonood kayo ng tungkol sa Diyos. Di ba? Yun ang, di ba, sama-sama. Di ba, meron, maganda naman, di ba? Tapos, nagsasama-sama kayo. Tapos, parang pagka merong galaw-gaw o malilikot, di ba, minsan napapalo. Pag inisip mo, sa isang taon, parang nagkakaroon ng ng katahimikan din naman. So, tignan nyo, totoo ba yung sinasabi ko na yung mga ninuno natin, yung mga payo nila, pag inisip mo naman, di ba? Ngayon, siyempre, dahil sa matatalino tayo, mahuhusay sa Biblia, wag naman, ha? So, tignan natin, mailahat din sa kanila. Karanasan to, mga kapatid, ha? At ngayon, nung pagbukas mo ng Bible, marami palang mga traditions, custom of men's, hindi napapaghiwalay sa commandments of God. Pero yung meron din naman tayong mga kostumbre na nakakapaglapit naman sa Panginoon Diyos. So, di ba? So, pero sasabihin mo naman, idolatry, so on and so forth. Nakikita ni Lord ang ating puso, no? At ang ating kaisipan. At makikita sa result sa ating pamumuhay, di ba? Oh, Break muna. may tahimik ako. April 4, 2023. Happy birthday, Brother Nico Barrios. Ayan, anak ni Sister Marivic at ni Brother Tony, ni Pastor Tony. Sister Pritz Lailo ng Baguio. Colleen Lailo, anak yan. Magtanay. Sister Christina Gaviria. Si KB. KB. Brother Rodolfo Tamani. Yan. Happy birthday! Yan. Happy birthday! Enjoy your day! Birthday ni Joel kahapon. Birthday Opo. ni Nico Nico. po. Opo. May handa ba kayo sa linggo? Opo. Pwede mag-usapan. Pwede masarap yung handa nung nakaraan, yung mga fishball, yung kay Jam. Wag lang masyado yung konting lechon, pero mas marami siyang mga dala-dala. So sa atin, pwede namang, di ko naman sinasabing maraming handa si Jam. Pwede yung mga yung soup, ang sarap ng soup, Jam. Oo, soup lang tayo no? Pwede na yun. Pagkatapos ng basketball, gano'n. Pwede din po. Sigurado? Opo. Sigurado daw yan. Mag- Nico, ha? Ay, si Nico pala naglalaro na. Opo, na medyo gumaang na, medyo Alam mo nagulat ako kay Tantan. Ang galing, Opo. Parang pwede yung potential. O pinagbibigyan lang siya nung mga kasamahan niya. Hindi, din, medyo may potential din. Alam mo, pag nag-dribble, alam mo, pag tumira. Tsaka yung pasa niya parang ako, no? Opo. Grabe, Hindi, nagulat lang ako. Kala ko kasi, sabi niya magbabasketball siya.
Sabi ko, hindi ka ingat ka doon sa mga banggaan kasi ibang ang laro dito, bumabangga, walang pagbigyanan, parang gano'n. Pero siyempre, kinakabahan ako. Ilang taon na ba siya? 13, 14? Parang ganun Oo, po. 13. Tapos yung kakalabanin mo, puro mga batang mama. Opo. Sa tingin ko naman, parang pinagbibigyan siya. Pero nung bandang huli, parang, uy! Tuwan-tuwa nga si Joby sa kanya. No? Opo. Nung laro pala natin, alam mo, Opo. tinanong ko si Leo, Opo. ayaw pala niya akong banggain, kaya hindi na siya, sabi niya. Di ba, hinabol natin yung 7, Opo. tapos natalo pa sila. Opo. Tapos parang syempre, hindi ka matutunawan noon. Tinanong ko kay Leo, ba't hindi ka na nakagawa? Kasi nung una, bantay siya ni Brother Darwin. Paano yan shoot? Kasi hindi siya kabisado ni Darwin. Opo. Sabi ko, Brother Darwin, bantayan mo na si Brother Radam. 69 years na Brother Radam. Tapos, nung binantayan natin man to man, hindi na nakagawa si Celso simula nung second half. Tapos sabi ko siya, Leo, sabi ko kasama namin papunta sa patay eh. Opo. Nahihiya ka ba sa akin o ayaw mo akong bangga? Tumatawa. Ayaw pala niya akong masaktan, kaya hindi siya bumabangga ng huli. Sabi ko, kaya pala hindi na siya gumawa. Pinagbigyan. Pero nabangga din kayo nung isa eh. Pagbangga sa inyo, buti tumama kayo sa akin. Then 19 all eh. Opo eh. Nung nag-switch, pumik si Leo, si Arnold shooter eh. Opo. Naiwanan si Terry. Opo. Yung forma ni Arnold, pantapos na. Ang ginawa ko, kung ibablock ko to ng dibdib, laglag ako. Ang ginawa ko, inunahan ko ng isang step, binangga ko ng patagilid. Sabay kami nagbanggaan, pero siyempre, mas malakas yun eh, mas bata eh. Talsik ako. Pero, foul yun, duty foul. Opo. Side ball. Opo. Nung panghuli na, sabi kong ganun, 19 all, nakuha natin yung bola. Opo. Ilang attempt, hindi sila makashoot, di ba? Kasi si Terry daw, nasasaktan na pala si Arnold, tinamaan sa mukha. Yung pala, tinulak siya. Nung atin na yung bola. Meron bang basketball na nasasaktan? Hindi naman nananadya. Hindi naman nananadya. Di ba nung saan na tayo? Holy Week, ano? Opo. Teka na. Kasi di ba maghahanda ka sa linggo? Opo. Oo. Sabi ko, nung ate na, Tan, tira mo na pag libre. Ayun. Kaya nung nalibre, nanalo tayo. Pangalawang game, ano? Okay. Una tsaka dalawa. Si Terry gumulong, ano? Opo. Pero ang tibay ng buto, no? Opo. Tsaka mas medyo... Hulaan mo, sino nagbantay sa kanya bad sa gumulong? Sino ba nagbantay sa Si kanya? Dodi. Ang laki ng katawan. Dinoble team. Pero hindi naman siya sinasaktan. Hinabol sa likod ni Dodi. Pagpihit ni Terry dahil gustong gumawa, ang lapad ni Dodi parang pader. Laglag siya. Pero ang galing mag-rolling, ano? Opo. Tapos tumayo. Tumira, shoot pa rin, ano? Aikido eh. Tayo? Birthday. Ito na yung lesson. Lesson na, Tan. New song na nga muna. New song na nga muna. Ito, yung new song of the week. One Empty Tomb. Composed by Brother Darwin Dato. Music arranged Brother Alan Cabral and Sister Jan Yabyabin. Amen. Day that I pass, wandering nowhere, running here and there. I am weary
with anything, everything is bleak. Like a lamp unto my feet, these words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. He revived me with His righteousness and directed my steps. He gave me life with His steadfast love. Great is His mercy on me. I surrender my life to Him. Like a lamp to my feet, His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Awitin, ano? Opo. Yun na yung Maganda. ating Holy Week na song, ano? Grabe, no? So yung ating pagpapatuloy ng Way of the Cross, Via Dolorosa, na yung una, yung Gethsemane, yung betrayal, yung pangatlo, yung Sanhedrin, but yung pang-apat, yung Peter's denial, Nathan. Opo. Dito po tayo sa salita ng ating Panginoon sa Matthew 26,
69 hanggang 75. Samantalang si Pedro ay nakaupo noon sa patio. Nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit nagkaila si Pedro sa harapan ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo," sagot niya. Pumunta siya sa may pintuan at nakita siya ng isa pang utosang babae. Sinabi nito sa mga naroon, "Ang taong ito'y kasamahan ni Jesus na taga Nazaret." Muling nagkaila si Pedro. Sinusumpa ko, hindi ko kakilala ang taong iyon. Makalipas ang ilang sandali, lumapit kay Pedro ang mga naroon. Sabi nila, "Isa ka nga sa mga tauhan niya. Halatang halata ka sa punto ng iyong pagsasalita." Sumagot si Pedro, "Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong iyan." Pagkasabi nito, tumilaok ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas siya at tumangis ng buong kapaitan. This is the message of the Lord. Lord, maraming salamat sa message po, wisdom, knowledge, understanding, anointing, pagkaloob, experience para lahat ng sasabihin ko maunamaan ng aking mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Ayan. Dito po tayo sa Why Peter Denied Jesus. Itong denied Jesus to, sinulat to ng 4. Si Matthew, si Luke, si John, tsaka si Mark. Kaya 4 ang sumulat nito. Kaya yung scripture dito, meron sa Mark, meron sa John, meron sa Luke, at saka sa Matthew. Doon sabi natin si Matthew. Ngayon, papakilala ko muna si Peter. Si Peter noon, Simon, naging Pedro. Sabi doon sa Matthew, sabi sa salita ng ating Panginoon, sa Matthew 6, "At sinabi ko sa inyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Kaya si Peter, rock. Ayan, sabi doon sa batong ito, itatayo ang kanyang iglesia. Ano pa? Si Peter, first disciple to be called. Unang disciple na tinawag ng ating Panginoon. Dito sa salita ng Panginoon sa Mark 1:16. Tapos yung Peter, first to be named an apostle. Ayan, sa Mark 3:14, basahin na lang po natin. At yung isa, Peter recognized leaders. Siya lagi yung nangunguna pag tinignan natin. Luke 22:32. Ngayon, dito na tayo dadako. Why Peter denied Jesus? Pastor, pwede ba mag-humor ng konti? Ha? Ako? Ako. Akala ko ako. Baka alam niya bakit ba dininay ni Peter si Jesus? Meron ba kayong parang pampatanggal lang ng nervyos para Nasa hot seat ako. Mukhang siguro sa akin, siya masyadong ano ba yan? Kumpiyansa sa sarili? Medyo parang yun yung sinasabi. Ayun ba yun? Ay, hindi ko alam humor yun. lang, Humor kasi pala. sabi daw, kung bakit daw, Pero ang rock, si Jesus Christ, siya yung siya yung batong, pebbles ang sabi ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Jesus is the rock. Kasi siya yung parang, si Jesus Christ, parang dinala minsan ni Jesus dun sa mga malalaking mga sinasamba ng mga tao. At sabi, sino ako? So sabi, si Jesus Christ, ganito sabi ni Pedro, you are Christ, the Messiah, the Son of the living God. So yun, kaya yun yung pangyayari doon. Kaya ang sabi naman, traditionally, siya yung first bishop. Yan. So, first pope. Yun, First so, disciple. siya kasi na nagsalita na, sabi, hindi galing sa iyan. Yun yung pangyayari doon. Pero ang rock, si Jesus Christ. Okay?
Ayan, yung humor, kung bakit ito dininay ni Jesus, ni Peter si Jesus, kasi pinagaling daw yung kanyang mother-in-law na nilalagnat. Naapoy yan ng lagnat, tapos nung pumunta si Jesus Christ, pinag-pray, gumaling. Hindi pa, pero ano lang yan, medyo joke lang yan. Ano yung tatawa ko doon? Ba't ako tatawa? Hindi. Kwento mo naman. Kasi parang pag Kasi pinagaling yung biyenan, dapat hindi pinagaling, ganon? Di ba minsan sinasabi nila, ang biyenan daw, ano daw? Kontrabida. Hindi, di ba parang Pero humor lang naman. humor lang po. Kasi marami naman ngayon ng mga manugang na mahal ang kanilang in-laws. Amen. Yung sa akin, wala na eh. Yung nanay ni Sister Ana, wala na. Kinuha na ni Lord. Ayun pala yun. Oo. Matatawa lang. Para ano lang ba? Para mawala yung... alam mo ba na minsan tayong mga naki-Lord na nadidinay din naman natin si Jesus Christ in so many ways without tayo, hindi namamalayan. Tayo rin naman nagfo-fall. Pero tignan natin kung ano yung mga mapapag-aralan natin na salita ng Diyos. Meron akong nakita dalawa. Main reason kung bakit dininay ni Peter si Jesus Christ. Yung una, yung weakness. Yung kahinaan. Bakit ka? Di ba yung binasa ni Tita Ria? Di ba nag-pray si Jesus Christ? Iniwan yung dalawa. Mag-pray kayo. Dalawa ba? Tatlo? Peter, James. Tatlo ba? Tatlo ba? Tatlo. Okay. Tatlo. Dalawa ba? Ano ba? Nalito tuloy ako. Di ba si Tatlo. tatlo. Sige. Yun. Iniwanan sila na mag-pray. Jesus tells his disciple, watch and pray. Sa totoo lang, talagang sabi nga lahat tayo may kahinaan. Kailangan laging nagbabantay. Di ba nung pagbalik ni Jesus Christ, ano yung pinahintay ni Jesus Christ, yung tatlo, natutulog. Kaya nga sabi dito sa salita ng Diyos sa Matthew 26 verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya pag tinignan natin dito, yun nga sinasabi ni Pastor, tayo, di ba minsan nadidinay natin si Lord. Bakit natin minsan nadidinay si Lord? Minsan mahina. Sabi doon yung espiritu nakahanda, pero yung laman mahina. Anong dapat natin gawin? Lagi tayong magbabantay. Lagi tayong mananalangin. Kasi sabi doon sa Matthew, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, kaya't mag-ingat kayo ang sino man nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya matisod. Kaya nga, ito yung lagi kong tinatandaan ang Mami Ligaya Andade. Pag pupunta sa mga prayer meeting, kailangan baitus. Kaya kasi, kung ano yung kahinaan ng isa, lahat tayo may kahinaan Pag kung ano yung kahinaan ng isa, yun ang magpapalakas. Kaya, thank you Lord nga, baitus at kaming dalawang mag-asawa nga, laging magkasama. Kasi pag tinignan natin dito kung bakit dininay niya si Jesus Christ, mahina Di ba? Pag tinignan mo, pag mahina ka, hindi ka nagbabantay kasi ang demonyo, roaring lion nag-aabang na masila ka Di ba? John 10:10, to kill, to steal, to destroy, ganyan kasisirain, katulad ni Peter. Dahil mahina siya, naging reluctant siya, kaya pagdating ng mga pagsubok, minsan bumabagsak. Alam niyo, thank you Lord kasi kahapon nga, kasama ko yung aking anak, nag-birthday. Ngayon, meron kami isang napuntahan. Kaya nga sabi, laging magbabantay. Kasi kala mo, kaya mo na. Pero pag tinignan mo, hindi pala. Kasi lahat tayo may kahinaan. Pero awat grasya ng Diyos, kung lagi tayong nananalangin, lagi tayong nagbabasa ng salita ng Diyos, lagi tayong nagpe-pray, magiging malakas. Meron akong pinuntahan kahapon. Pagdating ko doon sa bahay,
medyo meron nag-iinuman. Tapos nung pag-inuman, tinawag pa ako, Pastor, baka gusto mo sumat. Total, gabi na naman eh. Di ba, parang pag tinignan mo, kung mahina, pwede kang madaya eh. Di ba, parang gabi na naman eh. Kaya di ba, parang pag tinignan mo, ito sa totoo sa buhay, minsan pag tinignan mo kung saan ka mahina, doon ka talaga tinitira ng kaaway. Ngayon, pag tinignan mo, kailangan sabi dito, kailangan laging magbabantay, laging mananalangin. Kaya nga sa lesson learned dito, sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway niyo ay parang liyong umaatungal at aaligid-aligid na naghahanap ng masisila. Katulad pag tinignan natin si Peter, di ba? Pag tinignan natin, pinababantay sila. Manalangin kayo. Di ba? Parang pag tinignan mo, pagbalik, tulog. Di ba? Kaya minsan tayo, huwag tayong tutulog-tulog. Kaya minsan nakaka-penetrate yung ating kaaway. Minsan nadidinay natin ang Diyos. Minsan mahina. Mahina tayo sa pananampalataya. Mahina tayo sa pinanghahawakan nating salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang tip dito, kailangan maging mapagbantay, laging mananalangin kasi hindi natin alam ang kaaway daw para magnanakaw kung kailan tahimik, kung kailan smooth, doon dadating. Yung pangalawa dito, yung fear. Yung fear. Paano hindi ka matatakot? 'Di ba? Lahat ng kasama mo wala na. Sa Mark 14:54, si Pedro sumunod kay Jesus. Mark 14:50, tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Pag tinignan mo minsan, kaya dito nakita natin kung bakit dininay niya si Jesus Christ. Nauna na yung takot. Di ba minsan sa buhay din natin, bakit natin dinidinay si Jesus Christ? Hindi natin namamalayan. Di ba nauuna yung takot pag nawalan trabaho, pag may nagkasakit, pag mayroon nangyari sa ganito, mayroong ganyan, ganito, ganyan. Pag may pagsubok, nauuna yung takot. Hindi niya na namamalayan, meron siyang Diyos. Dito, kaya natakot si Peter dito, kita mo, iniwanan ka lahat. Ng kasama mo, iniwanan ka. O hindi ka ba matatakot nun? Tapos, inaresto pa. Diba? Natakot siya. Pero pag tinignan natin, pag binasa natin dito sa Matthew 14:54, si Pedro sumunod kay Jesus. Ngunit malayo ang agwat niya kay Jesus. Nagpatuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pare at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay. Alam niya, kilala niya ang Diyos, pero pag tinignan natin, minsan nadidinay natin si Lord. Minsan sa sitwasyon natin, pag mahina nga tayo, minsan nakaka-penetrate yung kaaway. Nauuna yung takot. Paano ka ba naman hindi tatakotin? Na matatakot na aresto ang ating Panginoon. At hindi lang yun. Peter was afraid Jesus would die. Pag tinignan natin dito sa salita ng Diyos, Mark 14:64, nang marinig niyo ang kanyang paglalapastangan sa Diyos, ano ang inyong desisyon? Ang nagkaisa silang lahat, nahatulan siyang kamatayan. Parang pag tinignan mo, malayo siya, pero alam niya yung mga nangyayari. Pag tinignan mo, bakit hindi ka matatakot? Yung sinasandigan mo, parang mamamatay na. Mamamatay na. Hindi niya nakalimutan niya na merong iniwanan sa kanya ang ating Panginoong Hesukristo. Sa buhay natin, minsan, nadidinay natin si Lord, nauuna yung takot. Kasi, minsan, yung pinanghawakan nating salita ng Diyos, minsan nababaliwala. Minsan nauuna yung takot, nadadala ng takot, nadadala sa sitwasyon. Katulad ni Peter,
nauna yung takot. Nakalimutan niya, dun sa binasa natin, dun sa Matthew, sabi sa salita ng Diyos, Matthew 26:31-32, sinabi ni Jesus sa kanila, sa gabing ito, ako'y iiwan yung lahat. Gayon ang sinabi sa kautusan, papatayin ko ang apostol at magkakatawatak-watak ang mga tupa, ngunit pagkatapos ako'y muling mabubuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Pag tinignan mo, ang ganda-ganda ng pangako ng Diyos. Diba? Kaso minsan, nauuna yung takot. Kailangan bilang isang Kristiyano, matatapos na tayo, Pastor. Ayan. Kailangan, wag mauna yung takot. Faith. Yung faith dapat, pang-combat natin yung pananampalataya natin. Kahit hindi mo pa nakikita, manalig ka ng mangyayari. Pag tinignan natin dito, importante yung faith ng natin sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil konti na lang, dito na ako sa conclusion. Dun sa Luke 22:61, lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro. At naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Pag tinignan mo, pagtingin ni Jesus Christ sa kanya, nakita ng ating Panginoon, yung sincere. Alam niyo, naranasan ko yung total repentance. Kasi the answer of denial, repentance. The answers of the denial, sabi doon, repentance. Doon humantong. Diba? Makita, nung lumingon si Jesus Christ, nakita ni Jesus Christ si Pedro, nandun yung kanyang pagdadalamhati. Sabi, Peter repented and expressed godly sorrow. Yun yung binasa natin kanino. Di ba? Pag tinignan mo, yun nga nung naranasan ko din po to, nung ako'y nakulong nga, kasi life and death na Kailangan talaga na yung sincere yung paghingi mo. Kasi minsan ang tao humihingi ng kapatawaran kasi no choice na. At humihingi ng kapatawaran kasi wala na magawa. Ngayon yung nangyari sa akin, yung total repentant na sabi ko, Lord, nagkakaso nga ako, hindi lingid sa inyo. Sabi ko, Lord, pag hindi ako nakalabas dito, masisintensya na ako, mamamatay ako. Pero pag nakalabas ako, maglilingkod ako sa iyo. Nakita ni Lord yung puso ko na tatalikdan ko lahat at babalik sa ating Panginoong Hesukristo. Yun nga yung, sabi nga, yung pagkita ni lumingon si Jesus Christ, nakita niya si Pedro. Nung din yung sitwasyon namin ng mami, nung pumunta yung mami doon sa kulungan, nakita ko yung mami, talagang yung pagsisisi ko, ang ganda-ganda na kasi ng plano ng Diyos sa buhay ko at na ginamit ang Mami Ligaya, ganda na Pero siyempre, minsan ang tao, nasusway din, nakakapamuhay na hindi tama, kaya bumabagsak. Pero sabi dito, sa buhay natin, na-deny man natin si Jesus Christ, anong sabi doon? Ang pang-combat, ang answer to denial, repentance. Ganun ang ginawa ni Peter. Humingi ng tawad sa ating Panginoon. Nakita yung paghingi ng tawad at sincere, pinatawad ng ating Panginoon. At ginamit muli ng ating Panginoong Hesukristo. Ginamit siya mightily ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, bilang isang Kristiyano, laging mapagbantay. Bilang isang Kristiyano, lagi tayong mananalangin dahil ang kaaway, roaring lion,
na aabang kung kailan tayo mahina, doon tayo titirahin. Kaya laging mananalangin para hindi makapenetrate ang kaaway. Kaya ang pinakamaganda dito, dininay man niya si Jesus Christ ng 3 beses, pero nagbalik loob kay Lord, humingi ng tawad sa ating Panginoon at pinatawad ng ating Panginoon at ginamit muli ng ating Panginoong Jesucristo. In Jesus' name. Amen. So, nagkaroon ng restoration. Alam nyo naman sa John, yung Peter, do you love me? Na-restore. So, para sa atin din, may mga pagkakataon na nadi-deny natin si Jesus Christ. Repentance, go back to God and we will be restored. Naalala ko tuloy dito sa 2 Korinto 2:11-13 na katulad dun sa Mateo 32:33. Basahin ko sa inyo, ha? Yung sa sulat ni San Pablo at dun sa Gospel according to Matthew. Everyone, therefore, who shall confess me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. But whoever shall deny me before men, I will also deny him before my Father who is in heaven. May kaugnayan din dito dun sa ating pangatlong way of the cross, yung sa trial sa Sanhedrin, kasi ayaw kilanlin si Hesukristo na the Messiah ng mga Sanhedrin. Basahin ko muna. So again, kailangan kasi make no mistake about our Lord Jesus Christ, kasi if you repudiate, meron salita, another word for rejection, or hindi mo siya dinedeclare, siya kasi yung 100% God, 100% man, na naparito para tubusin tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon ng kaugnayan sa ating Ama sa Langit, at makapamuhay ng may kabanalan at nakalulugod sa Diyos, at pinadala niya ang banal na Espiritu Santo to be our paraclete. So, basahin ko yung yung denial ni Peter, nasabi na naman ng ating Panginoon Diyos. So, He's sovereign God, kita niya yung future, pagpapakita na siya as sovereign. Alam niya yung He is an omnipresent God, omnipotent, at omniscient God. Pero meron na nga mga babala at nagunita ni Pedro nung nakita siya. Oo nga pala, tas na karoon ng godly sorrow at na-restore naman. So, kung tayo man ay nakapag-deny sa ating Panginoon Diyos na, of course, hindi na intentional, For whatever reason, there are times na nadi-deny natin si Lord. We can always go back to God. And si Lord naman, siya yung ating nagre-reconcile again sa ating lahat. Basahin ko itong trial sa Sanhedrin, ano ang ating matututuhan dito. So, basahin ko mga kapatid, dito sa Sambayantan. Tignan ko nga yung Lucas. Ito mga kapatid, ayan. 22:66-71. Basahin ko, ha? Sa Luke 22:66-21. Ito na yung third, yung kay Minister Otan, yung fourth way of the cross. Tignan natin kung ano yung ating lesson learned o matututuhan dito. As soon, ito. Sige. Ikunin na natin verse by verse, ha, mga kapatid, kung ano yung pagpapala dito. Okay. Ito yung Sanhedrin. Sanhedrin, ito yung
parang today, maiko-compare natin sa Supreme Court. Ito'y binubuo ng mga elders, scribes, teachers of the law, plus the chief priest. Ang sabi ng mga ngaral, mga 71 na members ito. So ito yung una. As soon as it was day, the elders of the people, both chief priests and scribes, came together and led him into the council saying, yun yung unang verse na makikita natin. If you are the Christ, tell us. But he said to them, if I tell you, you will by no means believe. And if I also ask you, you will by no means answer me or let me go. Hereafter, the Son of Man will sit on the right hand of the power of God. Then they said, are you then the Son of God? So he said to them, you are right, say that I am. And they said, what further testimony do we need? For we have heard it ourselves from His own mouth. The message of the Lord. So much lesson learned. But briefly, kung binasa nyo ito, ano ba ang matututuhan natin dito? Una, yung council, Sanhedrin, sila yung bumubuo tungkol sa pagpapasya sa mga religious life ng mga Hudyo. Pag sinabing council, Sanhedrin, group of 71 men that form religious leadership of that nation sa Israel. Sanhedrin ay binubuo ng elders, chief priests, and scribes. So, doon na ako sa kasi dito matututuhan natin na buo na kasi yung kaisipan ng doon sa council na judge na kagad si Jesus Christ. Hindi nila tinatanggap si Jesus Christ as the Messiah. Kaya yung sinabing, yung salitang, yes, you are right, yung mga ganun term, ibig sabihin, in-acknowledge na ni Lord na siya yung Messiah. At makikita natin, andun pa yung salitang I am. Babalik tayo dun sa Exodus na siya yung I am. But still, dahil sa buo na sa kaisipan ng mga yung sa council na siya'y condemned to death na, so sarado na sila. So there are times na tayo rin, minsan, buo na yung ating kaisipan, marahil dahil sa, sabi nga ng mga mangangaral, ay dahil sa ignorance, dahil sa ayaw tumanggap sa katotohanan, dahil sa pride, dahil sa kasalanan. So yung apat na bagay na yan ay makikita natin sa John 3:19-23 na dahil sa pride, ignorance, or moral problem, kaya hindi matanggap ang ating Panginoong Jesucristo. Pero dito, out of jealousy kasi, nagmilagro na, nabuhay na ang mga patay, ang mga ginawang mga magagandang bagay, pero still, hindi pa rin tinatanggap ng mga Hudyo. At dahil out of jealousy, at envy. At also, nakita ko rin na sa pag-aaral, kaya nakarating din sa atin ang mabuting balita, tayo'y mga non-Jews, Gentiles, dahil sa pag-reject, nakarating dito. So napakalaking pagpapasalamat na nakarating sa atin ang mabuting balita. So yun yung pangyayari doon na ating matututuhan na alam naman natin na ang truth, ayan naman ay nasa pagpapatibay sa salita ng Diyos. To quote some tungkol sa pagiging Son of God, Son of Man, 100% God, 100% man, to redeem us, to save us, it was prophesied. Mga ilang scriptures lang. 2 Samuel 7:12, yung katotohanan.
sa Micah 5:2, pinanganak sa Bethlehem. Sa in Daniel, rather 2 Samuel 7:12, ano ha? Sa, of course, alam naman natin yung John 1:1, 1:12, 1:14, Hebrews. So yung pagpapatibay na siya ang Mesayas ay pinatibayan ng salita ng Diyos at nakita naman natin ang kanyang muling pagkabuhay. So again, yung lesson learned, baka mamaya ay dahil sa kapalaluan, sa ignorance. So it is our responsibility na tayong mga nake, Lord, by God's grace, katulad nga dito sa salita ng Diyos. Basahin ko lang sa atin. So, ano ba yung ating mga responsibility? Dito, para makapaghayag tayo ng mabuting balita. Sabi rito sa Romans 10:14-15, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they shall not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring good or glad tidings, or who bring glad tidings of good things. So tayong lahat na nake, Lord, ano ba ang minsan kasi out of ignorance, pride, sin, ay hindi tinatanggap si Lord as our Lord and Savior or as the Anointed One or as the Christ. Siya ang ating the Son of Man, the Son of God, yung mga titles na yon. He is the great I am. So, napatibayan ng mga salita ng Diyos. So, ito naman yung ating tungkulin ngayon na maibahagi sa lahat ng tao. Tayo yung ipapadala. Sabi ron, beautiful feet, yung mga naghahayag ng salita ng Diyos. So, ihag natin ang katotohanan, the nature of our Lord Jesus Christ. Kung sarado man ang kaisipan, katulad ng mga taga-Sanhedrin, mabubuksan niya ng katotohanan ng salita ng Diyos na ating daladala. And again, doon naman kay denial, kung sakali man tayo nakadeny sa ating Panginoon Diyos. Si Pedro, yung kanyang pagbabagong buhay, yung meron siyang 2 sulat, siya yung nag-preach doon sa Acts. So, yes. So, nakita natin yung naging buhay ni Peter na bagamat siya'y nag-fall, pero nung siya'y na-restore, yung power of the Holy Spirit to preach the gospel, talagang they are zealous in serving the Lord. So, tayo man, mga kapatid, yun ang ikatlo at ikaapat na way of the cross. In Jesus' name we pray. Salamat mga kapatid. Abangan nyo bukas hanggang Sabado itong scriptural Via Dolorosa, Via Crucis, the way of the cross, the station of the cross, the passion of Christ in the scripture. Thank you, Lord. In Jesus' name, God bless us all. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah.